Magandang gabi po. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan para sa mga ikakasal. Si Jeremy Lee ng Madrid Street sa Nicolas, Manila, anak ni na Edward Lee at Jean Lee, ay ikakasal kay Nicole Sheena C. ng Valenzuela City, anak ni na Nesto C. at Shirley. Si Matthew James B. V. ng Lebesares Street sa Nicolas, Manila, anak ni Yan Wong V. at Sandra Balete, ay ikakasal kay Richie May Eliera ng Sukat, Muntinlupa, Manila, anak ni Ronaldo Eliera at Estela Rebelueta. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Telephone number 241-4712. Salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Emmanuel Luciano ng altar servers para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Verbosidad family, Wilma Domingo, Florida Tabian, Lourdes Texon, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Melinda C. Cheche de Ocampo family, Ilaida Catherine Espino, Jose Sidamon, CFF Lim, Pong and Helen Adun and family, Rose Nicolas family, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, Veronica de Vera, Helen Rosita Losendo, Sofia Corazon Castillo, Ma Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Sylvia and Pilar Larin, Ryan at ni Ryan and Mark Velarca. Gayon din ang kahilingan para sa agarang paggaling ni na Edward Namit, Hasmin Sibeldia Lim, Evangeline Lacap, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Postinieles, Maricel Mariano, Raquel Regudo, Stephen Kurt Robles, Rosini Correa, Angeline Mendoza, Sherman Violeta de Sena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Sofia K., Elpa Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Fox Laurean, Freddy Nadres, Jose Ferro, Jay Cura, Ronaldo Cabigting, Ferdy Del Mundo, Emma Alhoc, Rosemary Pescasio, Ronald Salamat, Zenaida Arce, Yamamoto Sowitsi, Raquel Recablanca, at Raymond Otauco. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Lu Alfoger, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Antonio Hernandez, Vincent Asada, Adriana Gabriel Hernandez, Cherry Manzano, Carolina Garde Belbaino, Rafaelito Francisco, Carl Mangundayaw, Cherry Manzano, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Quaterno, Jericho Pexon, Hazel Uy, Nicole Martinez, Stephanie Arcilia, Veronica De Vera, Helen Rosita Losendo, Sofia Corazon Castillo, Ma Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia and family, Sylvia Larin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eline Jane Tan, Pero family, Ma Elena Estanislao,
Ellen and Gail Tagiped, Ferdy and Aji Del Mundo, Rosalina Mopas, Dr. Glenn Aquino, Roland Salamat, at Raymond Kahefe. Tumayo pang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating butihing panauwing pare, Reverend Father James Uy, OSA. Sumilay na
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinuturo sa atin ang talinhaga ng 10 dalaga na ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat nating harapin at ang pagsasabi ng bahala na ay ikapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at kumikilos para sa karya ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging laging handang makatagpo ang Diyos sa mga taong ating nakakasalamuha at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Halina't aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa banan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Maupo po ang lahat. Kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kanya. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya. At nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban.
pagkat tinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Nasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kung hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Nasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas mong pag-ibig, mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-ukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko, ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking inasasabi ka, Panginoon, ikaw aking inasasabi ka, Panginoon, ikaw Binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at Panginoong Heso Kristo, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo at pagtitipon niya sa atin. Ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya sulat ng galing sa amin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia.
Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa karyaan ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa aming lahat. Tugon ng matatalino, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumagon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Ligtas ang laging handa. Ito po yung tema sa linggong ito. Kadalasan sa mga sakunang dumarating sa ating bansa, lalo na yung bagyo. Maraming bagyo ang dumating sa atin at ang iba ay nabigla kasi hindi handa. Kaya ano ang nangyari ngayon? Lagi nang naghahanda ang mga lalo na ang mga barangay, ang mga lugar, lalo na yung laging dinadaanan ng bagyo. Kasi kung hindi ka handa, maaari kang mapahamak o maaari kang mamatay. So yung pangamba ay noon pang unang panahon, ang mga tao ay laging aalalahanan dahil hindi sila handa. Kahit na nung bago isilang si Jesus, di ba? Naalala nyo na ang mga tao ay ipinaghahanda sa pagdating o pagsilang ng Mesiyas. Ngayon, pinaghahanda rin tayo sa kanyang pangalawang pagdating. Tapos, binigay sa atin ang parabola ngayon. Alam kong kayo ay pamilyar sa 10 dalaga, no? Kasi nabanggit ito na 2 uri ng tao, isang hangal at yung mga matatalino. So 2 uri ng tao.
saan kayo nakabilang. I hope hindi kayo sa mga hangal. No? Bakit tinawag na mga hangal ito o matatalino yung grupo na ito? Kasi nga ang okasyon ay kasalan. Tapos yung 5 hindi, nagdala lahat sila ng ilawan. At ang 5 ay nagbaon ng langis. No? Para siyempre pag nawalan, may ilalagay. Ang iba naman, ang 5 ay hindi. So gaano ba kahalaga ang langis? Diba minsan sinasabi, "Uy, kailangan maglangis ka, no? Para ikaw ay paboran." No? Pero ibang langis ang sinasabi sa ating ebanghelyo. Ano ba yung langis sa ating ebanghelyo ngayon? Yung ilawan, yung lampara, no? Tayong lahat ay may lampara, may ilawan. Ito yung ating pananampalataya sa Diyos. May dala-dala tayong laging ilawan. Nakasindi ba ito? Nakasindi ba ang ilawan ninyo? Oo, hindi. Ilaw nakasindi. No? Dapat ang pananampalataya nyo ay nakasindi. Bakit? Nung kayo'y binyagan, no? At nung mga sumunod pang mga sakramento, ang kumpil. No? So, bakit mahalaga ang ilawan sa atin? Kasi nga, hindi ka mabubuhay. No? Kung wala kang ilawan, wala kang pananampalataya sa Diyos. Bakit, Father, may mga atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos? Maring hindi nila tawaging Diyos yan, so, pero naniniwala sila sa isang makapangyarihang nilalang. So, hindi man nilang tawagin ng Diyos, pero merong supreme being. No? So, ang ilawan naman ay hindi magniningas, no, kung walang langis. No? Sabihin natin, ang langis ay mahalaga sa isang ilawan unless na ikaw ay magkakandila. So, ang kailangan sa isang kandila ay ilaw o liwanag. Ang liwanag na yan ay ang Diyos o si Kristo. So, ano yung langis sa ating buhay? Naglalangis tayo, sa sinasabi natin, gagawa tayo ng mga magagandang bagay. Hindi yung maglalangis ka, no? Lalamangan mo yung kapwa mo, para ikaw ay maging sikat. Hindi po yun. Ang langis na sinasabi sa ating buhay, ito po yung nagpapaningas ng ilaw, yan yung mga kabutihan sa ating puso. Yung mga ginawa nating mabubuting bagay sa ating kapwa. No? At yung pagsunod natin sa Diyos. Ano uli yun? The goodness in our hearts. Second, our obedience to God. So 2 bagay ang sinisimbolo ng langis. Mahalaga na meron tayong baon din na langis. Bukod dun sa mga kabutihan at kagandahang loob na meron tayo. Ano itong mga langis sa buhay natin? Yan ay ang salita ng Diyos. Amen? Kasi kung wala ang salita ng Diyos, hindi ka magliliwanag. Di ba? O hindi ka magsisilbing liwanag sa ibang tao. Mahalaga na magbasa tayo ng Biblia. Mahalaga na makibahagi tayo sa salita ng Diyos. Itong 2 pagbasa, narinig natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, pag misa, importante na dumala tayo sa misa sapagkat doon tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Binabasa sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga pagkatapos, diba, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos o ang mabuting balita lalo na sa Ebanghelyo. So importante na magningas ang ating
buhay ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Bukod doon, yung ating mabubuting bagay na ginagawa sa buhay. So bakit kailangan ito? Sabi ko kanina, ito yung nagpapasigla, nagniningas sa ating buhay. Kasi parang ang buhay mo'y patay kung wala itong sindi, kung wala itong langis. Di ba ang motor, di ba? O sasakyan, no? Merong langis. Ito yung nagpapaandar, no, sa isang motor. Kahit na ano pang mga transportasyon, no? Unless na nga yung sikat ngayon ng mga electric bike, no? O electric car, no? Nagpapagano doon ay kuryente. O paano sabi mo, langis, Father? O yun, yung bagay na yun, kuryente naman, no? O kailangan natin sa bahay ang kuryente, no? So magbayad kayo ng kuryente. No, meron pa akong announcement, no? Bakit? Kasi importante ginagamit mo eh. Di ba? Na para magliwanag ang bahay at kung ano-ano pa. So in other words, ito yung buhay natin. Yung mga kuryente, ilaw, langis. So ano ang sinasabi sa atin sa parabolang ito? Maging awake. Ano bang sa Tagalog? Awake. Maging gising. Kasi ang iba sa atin ay tutulog-tulog. Kaya ang ibang mga relihiyon, no? Kasi nga hindi nagbabasa din ng Biblia, hindi na nagsisimba, kaya kapag nakaharap ang ibang sekta, no, nakipagdebate, walang maisagot, walang maidepensa, kasi nga kulang sa pananampalataya, kulang sa pag-aaral at pakikinig sa salita ng Diyos. So, being awake, being vigilant, maging mapagmasid, no? Mapagsuri. Kasi nga, kung hindi ka magmamasid sa mga bagay-bagay na ito, ikaw ay talo, ikaw ay mapapahamak. Kailang tingnan mo kung ano yung mga nasa paligid mo. Tapos sa ating ebanghelyo, yung kailan darating ang kanilang, yung ikakasal, lalaking ikakasal. Ang tinutukoy dito yung pagdating ni Jesus, ikalawang pagdating ni Jesus. Itong pag malapit na ang Advent, inantay natin ang pagsilang ni Jesus, pero hindi laging isinisilang si Jesus. Sinasariwa lang natin, no, ang pagsilang ni Jesus, pero mayroon tayong pangalawang paghihintay, ang pangalawang pagdating ni Jesus. Maaaring yan sa katapusan. Tapos, na maging vigilant or awake, we have to be prepared. Handa. Pag sinabing, handa ka na ba kung tawagin ka ng Panginoon? Ay, Father, hindi po muna ngayon. Next time na lang muna. So, hindi mo pwedeng sabihin yan sa Panginoon. Ang pagiging handa, anytime, tawagin ka ng Panginoon, pero tinatawag na tayo ng Panginoon nung una pa para maglingkod sa Kanya. Ang iba naglilingkod sa simbahan, ang iba naglilingkod sa kanilang pamayanan bilang public servants, ang iba naman nasa pamilya naglilingkod bilang ama't ina. Diba? Meron kayong obligasyon bilang ama't ina. May tungkulin kayo, may mission kayo na arugain, alagaan at palakihin ang inyong mga anak. Ang mga bata naman, merong tungkulin din na sumunod sa magulang, mag-aral ng mabuti, no? At maging isang mabuting Kristiyano. So, isang mahalagang mga paalala sa atin, lalo na sa parabolang nabanggit, ang paghahanda sa buhay natin, no? Kung tayo'y laging handa, sabi nga ang mga Kristiyano, alagad ni Kristo, ay laging handa, parang Boy Scout, no? Handa sa pananampalataya, handa rin. No? Sabi nga, kahit na mamatay para sa Diyos. Hindi ka matatakot na mamatay para sa Diyos. Yan ay pwede mong ilaan yung buhay mo kasi yan ay bigay ng Diyos. Huwag tayong matakot anuman nang mangyari sa atin. Basta tayo'y
naniniwala sa Diyos tulad ng 5 matatalino na naghanda kasi nga alam nila, no? Kahit na siguro maghintay sila na antala, no? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, no? Pero nakahanda tayo. So kailangan lamang lagi tayong may handang langis, no, sa ating pananampalataya. Langisan natin ang ating pananampalataya, ibig sabihin lalo natin pagningasin, no, pagandahin, pagiging dagdagan ng kabutihan ang ating sarili, lalo na sa ating pananampalataya o paniniwala sa Diyos. Sana patuloy tayong magdasal kasi kailangan natin ang tulong ng Diyos para nga yung mga kailangan nating gawin, no, ay magawa natin sa tulong ng Diyos. Without God, we are nothing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatiyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang bayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkuling tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid o ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kalugdan ng paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili na anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin, araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, uspos ng walati ang langit at lupa. Santo, 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 sa nagitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Santo, 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 sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ngayon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan ng pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa kasulatan iyong turo. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inilulog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang kalangitan, halina kayo't samahan Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, inahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong pahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo at manatiling handa para sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyo. Panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon